Buenos días, buenos tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas, mga kumpanyeros, kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ating pong pag-usapan ngayon yung metaporang anay ng lipunan. Sapagkat ng isang araw po ay akin pong napakinggan ang ating Undersecretary dyan sa Presidential Communications Office. Walang iba kundi si Attorney Claire Castro dahil sa isang interview ay binitawan niya mga pananalitang mga anay ng lipunan. Ito po ay isang malakas na metapora na kung saan nilalarawan nito ang mapaminsala at mapanirang insekto na sikretong nilalaplap ang pundasyon ng isang haligi o ng isang bahay na yari sa kahoy. At dahil dito, hinahadlangan nito ang pagunlad ng ating bayan at sinisira ang potensyal at kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. So, ang anay na pinatutungkulan dito ng ating Undersecretary ay malamang, ewan ko lang kung mag-a-agree siya, ay yung mga corrupt officials, yung mga nagpapakalat ng fake news, yung mga nagbibigay ng mga maling impormasyon at nag-i-spread ng disinformation sa ating bansa. Yan ang ilan sa mga itinuturing kong mga anay ng lipunan. Malakas ang epekto nito sa ating ekonomiya. Malakas ang impact nito sa kinabukasan ng ating mga profesional na kabataan. Sinisira nito yung kinabukasan actually ng mga susunod na henerasyon. Paano kaya natin ito mapupuksa? Paano kaya natin wawalisin palabas ng ating lipunan ang mga sinasabing mga anay ng lipunan? Para mas maliwanag, let us try to imagine na ito ay isang bahay na yari sa isang matibay na kahoy. Pero itong matibay na kahoy na to na tahanan, hindi natin alam, hindi natin namamalayan, ay pinasok na pala ng mga batalyon ng mga anay at sikreto nilang nilalaplap yung loob ng isang kahoy. At ang kanilang reyna ay nandoon sa labas ng bahay. Naranasan nyo na bang magpabuga nitong mga anti-termites control business, pupuntahin sa bahay natin at yan ay mag-i-spray. At minsan nakausap ko, kasi sa bahay ko dito ay minsan nagpa-spray na din ako para sa anti-anay. At nung tinanong ko bakit mabilis kumalat itong mga anay nito, ang sabi niya, "Sir, hanggat hindi natin napapatay yung reyna, ay tuloy-tuloy ang paglakas ng puwersa ng mga mapanirang insekto na yan." At sabi ko, "Nasaan yung reyna?" "Kadalasan, sir, nandoon yan sa may labas, sa gilid-gilid, at dapat makita natin yung reyna." Kapag nakita na natin yung reyna at yan ay napatay natin, unti-unti, mabubuwag natin yung kaharian ng mga anay na yan. So, ganun din ang nangyayari sa ating bansa. May mga tinuturing tayong mga nagsisilbing anay ng ating lipunan. Ito ay isang puwersang malakas na tahimik na sinisira ang pundasyon at taligi ng ating pamahalaan. At kung hindi natin mapupuksa ito, ay magugulat na lang tayo na isa-isa ang pundasyon ng ating bahay o pamahalaan ay babaksak na lamang. At nang dahil dito, ang ating ekonomiya ay hihinto sa pag-usad at ang kinabukasan ng ating mga kabataang profesional ay malamang na masira. Ang susunod na mga henerasyon ang siyang magsasuffer dahil sa mga kagagawan ng mga anay ng ating lipunan.
Isa sa matinding nagiging hadlang sa pagunlad ng ating bayan ay yung presence of corrupt government officials. Yan, corruption na yan, nagsisilbing reyna, no, ng mga anay ng lipunan. Maraming maraming anyo yan. Iba't iba ang anyo ng korupsyon. Merong nagsisimula sa korupsyon sa mga maliitang suhol at meron namang korupsyon na talaga namang malawakan ng pagnanakaw sa kaban ng ating bayan. Ito ay nagkakahalaga ng mga daan-daang milyon, no? Ilang bilyong pera ng ating bayan ang ninanakaw nitong mga government officials na to. So, iba-iba ang anyo niyan. May maliit na mga corrupt, may malalaking mga corrupt officials, na kung talaga na mga mangulimbat ng pondo ng bayan ay daan-daang milyon at bilyon ang halagang binubulsa ng mga tao na to. At nang dahil dito, instead of mapangalagaan ang mga pangangailangan ng ating bayan, katulad na lamang yung mga pangangailangan natin tungkol sa edukasyon. Imbis na nagamit ang pondo para sa edukasyon ng ating mga kabataan, ay binulsa ang daan-daang milyong pondo para sa edukasyon. Nang dahil dito, nasisira tuloy ang diskarte ng ating gobyerno upang makapagbigay ng mga dekalidad na edukasyon, mga dekalidad na mga babasahin, mga libro para sa ating mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan. Nasisira ang diskarte at mga programa para pagandahin ang ating mga kalsada, mga iba't ibang klaseng mga infrastruktura, katulad ng mga magagandang tulay sana na mag-uugnay sa mga bawat isla ng ating bansa. Dahil sa korupsyon, humihina ang mga pundasyon ng mga infrastrukturang itinatayo na kagagawa pa lamang ay nagka-leche-leche na, naputulan tulay dahil lamang sa isang mabigat na truck na dumaan. Pero kahit gaano kabigat yung truck na yan, kung talaga namang matibay at hindi tinipid ang gastos upang maitayo ang isang tulay, hindi naman basta-basta babaksak yan, no? Kabago-bago, biglang bumaksak. So, yung mga pondo na yan sa edukasyon, sa infrastruktura at lalong-lalo na mga pondong pangkalusugan na napupunta hindi sa ating mga mamamayang nagkakasakit, kundi napupunta doon sa mga corrupt officials na ating pinagkatiwalaan upang maglingkod sa ating bayan. Ang problema kasi dito, meron tayong probisyon sa ilalim ng ating saligang batas na dapat ang lahat ng galaw ng mga public officials, lalong-lalo na yung mga elective public officials, ay transparent at dapat accountable sila sa lahat ng kanilang ginagawa sa ating pamahalaan, no? Habang sila ay nanunungkulan, dapat transparent yan, dapat accountable yan. Pero ang nangyayari sa kasalukuyan, may mga public officials na nasilip mo na, nahuli na, pero hanggang ngayon, tahimik, no? At hindi nagsasalita, hindi nagiging transparent, at ayaw maging accountable, no? Sa kanilang mga pinaggagawa sa ating pamahalaan. There is a provision under the 1987 Constitution which provides that all public officials, no, shall be transparent sa lahat ng kanilang ginagawa at dapat maging accountable to the people. Pero mukhang binabaliwala ng ating mga public officials ang nakasaad sa ating saligang batas. Dahil dito, sa nakikitang malawakang korupsyon na nangyayari sa ating bansa, excuse me, ito ay nadi-discourage tuloy ang mga banyagang gustong mamuhunan dito sa ating bansa. Hindi lang yung mga banyaga, pati na yung mga domestic investors ay nawawalan tuloy ng ganang magtayo ng negosyo sa ating sariling bansa dahil sa umiiral na korupsyon.
Nababawasan ang tiwala ng taong bayan sa ating pamahalaan dahil sa nakikitang mga daang-daang milyong winawaldas na hindi napupunta para sa kapakanan ng ating bayan, ng ating mga mamamayan. At sinisira nito ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Bukod dito, yung paglaganap ng misinformation at disinformation na kumakalat sa social media ay ito ay gumaganap bilang isang malakas na anay na talaga namang sumisira sa pundasyon ng isang demokratikong bansa. Ito ay nagdudulot ng pagkakawatak-watak, nagkakaroon ng dibisyon sa ating mga kababayan sapagkat magtatalo-talo, iba-iba yung impormasyon, sinisira yung mga impormasyon na ibinabahagi ng ating pamahalaan, kinokontra at pinasisinungalingan at binabaliktad ang sitwasyon. Nang dahil dito, tuloy nalilito ang ating mga kababayan at tuloy nagkakaroon ng dibisyon sa ating mga mamamayan. Ito ay hindi magandang sitwasyon para sa ating bayan. Ito ay sumisira sa ating ekonomiya. Ito ay sumisira din sa kinabukasan ng mga profesional na kabataan. Dito galit na galit si Undersecretary Claire Castro pag nagpalabas ng disinformation ang mga kalaban sa politika ng kasalukuyang administrasyon. Katulad na lamang yung pinipilit ibaba ang presyo ng bigas at ayon nga sa Presidential Communications Office ay magsisimula ng ibaba ang presyo ng bigas dyan sa may bandang Bisaya at ito ay magiging 20 pesos na lamang dahil magkakaroon ng subsidiya sa presyo ng bigas from 33 pesos ay gagawin itong 20 pesos. Pero sa kabila ng pagsusumikap ng ating pamahalaan na tuparin ang isang pangarap ng Pangulo na makapagbigay ng affordable na presyo ng bigas ay sinasalungat ng mga kalaban ng gobyerno at ng kanilang mga trolls sa social media, binibigyan ng ibang kahulugan, sinisira ang programa upang wag maniwala ang taong bayan na kayang tuparin ang isang pangarap na makapagbigay ng affordable na presyo ng bigas sa halagang 20 pesos. Ito ay kung magpapatuloy itong malakas na misinformation, malakas na disinformation na pinapakalat through the social media ng mga paid trolls, ay kahit anong sikap siguro ng ating gobyerno ay palaging makakaharap ng mga hadlang upang tuloy-tuloy na sanang umunlad ang ating bayan, tuloy-tuloy sanang umangat at magkaroon ng improvement sa economic growth ng ating bansa at tayo'y makahabol sa Thailand, tayo'y makahabol sa Vietnam. Pero kung magpapatuloy itong mga paninirang ginagawa ng mga kumukontra sa kasalukuyang administrasyon, abay hindi tayo makakahabol sa Vietnam, hindi tayo makakadikit sa Thailand at lalong-lalo na sa Singapore at sa Japan. Kung iisipin ninyo, bago maging presidente si Diosdado Macapagal, ang ating bansa ay pangalawa sa pinakamalakas ang ekonomiya sa buong Asia, pangalawa sa bansang Hapon. Pero ngayon halos dumidikit tayo doon sa bansang Laos. Baka hindi magtagal kapag nagpatuloy itong mga naninira sa ating pamahalaan ay mauusan tayo ng Laos at tayo ay tuluyan ng malaos. So, hindi dapat magpatuloy itong tuloy-tuloy na paninira. Mamamayan, ako'y nakikiusap doon sa ibang mga vloggers, lalo na yung mga abogado, na minsan pakikinggan mo wala sa katwiran Pinagtatanggol yung mga fake news at walang ginawa kundi pumuna ng pumuna. Sana kung maggagawa kayo ng mga
content ninyo sa inyong mga YouTube channel. Ang gawin nyo is something that the people will learn, no? Yung mga content na the people will learn something from what you are discussing. Hindi yung tira dito, tira doon. Hindi mo alam kung naiinggit ka eh. No? Kung sino-sino yung pinagmamalaki mong politiko. Diyan sa bandang norte. Pagmamalaki mo mga general mo. Eh, dating mayor dyan, lolo ko eh. General din eh. Tanungin mo, yung apelido. Minsan nakakapikon. Di ba? So, itong pagkalat ng fake news, disinformation, misinformation, yung mga corruption, no? Yung number one cause of poverty in the Philippines is this corruption, no? Yung mga malawakang pagnanakaw ay dapat magkaroon ng isang mahusay na programa ang ating pamahalaan upang makabangon, no, sa kahirapan ng ating bansa. Dapat palakasin yung ipinag-uutos ng ating saligang batas na dapat magkaroon na malakas na transparency and accountability sa mga public officers, no? At panagutin, no, lahat ng korap sa ating gobyerno. Padala nyo sa kulungan, no? Idemanda ninyo. At katulad nung ginawa ni President Noynoy Aquino nung kanyang kapanahunan, no? Maraming naipakulong, maraming na-discovering anomalya, pagnanakaw sa gobyerno. So, ang ginawa ng Aquino administration, pinadala sa kulungan yung mga nagkasala. Sana umpisahan na din ng kasalukuyang administrasyon ang pagsugpo sa mga corrupt officials. At sigurado ako, ang taong bayan ay susuporta sa kasalukuyang pamahalaan kapag inumpisahan yung mga ganitong klaseng aksyon laban sa mga corrupt public officials. Sabi nga ni Noynoy Aquino, kung walang corrupt, walang mahirap. So hanggang dito na lamang po, mga amigos, mga amigas. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.